ang nais mo para sa amin. Kung ano ba ang mga bagay na natatanggap namin na dapat naming ipagpasalamat o aming Diyos sapagkat ito ay kaloob mo sa bawat isa. Ang mga kasagutan sa aming dalangin o aming Panginoon, ito'y aming kiniklaim na ito'y iyong tutugunin. Yun nga lamang po, Panginoon, kailangan naming maghintay at kailangan naming unawain na ito, Panginoon, ay kaloob mo dahil ito ang kasagutan sa bawat panalangin na itinataas namin sa iyo, o aming Diyos. Marami pong salamat at sa pagpapatuloy ng aming pananambahan, nawa po, Panginoon, ang mensahe na aming maririnig, ito'y magsilbing gabay ng bawat isa sa amin upang sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw pa rin ang aming susundin. Ito pa rin, Panginoon, ang aming pagninilayan upang ang aming mga buhay ay pagsikapan naming maging ganap at kasiyasiya para sa iyong paningin. Marami pong salamat, o aming Panginoon. Ang lahat pong ito ay itinataas at idinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Amen. Ang atin pong pagbasa ay mula sa Matandang Tipan, sa Awit, chapter 40, verses 1 to 11. Awit ng Pagpupuri. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihaw niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay ng buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Matatakot ang bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos, at sa Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kong lahat ay sabihin, nangangamba akong mayroong maligwin. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasab. Di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalan. Sabay-sabay po tayo. Aking nalalamang di mo puputulin,
Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at ang pagtatapat, sa aking sarili siyang mag-iingat. Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Atin pong tekstong pagninilay-nilayan ay mula po sa Aklat ng Efeso, Kabanata 4, talata 31 hanggang 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At gayon din po sa Aklat ng Lucas, Kabanata 17, talata 3 hanggang 4. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Patuloy po tayong pinagpapala sa pagkabasa at pagkarinig ng banal na salita. Muli po, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Ngayon nga pong panahong ito ay atin pong ipinagdiriwang ang Epiphany o ang pagpapahayag ng ating Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang atin naman pong Panginoong Hesukristo, sa buong panahon na siya ay nagministeryo dito sa atin sa sanlibutan, ay ipinahayag niya ang kadakilaan ng ating Diyos Ama at ang di mataros na pag-ibig niya sa atin. Kaya naman po ang ating pagninilay-nilayan ngayong gabi ay isang uri ng pag-ibig na itinuturing din na isa sa pinakadakila. Ito po ay ang pag-ibig na may kalakip na pagpapatawad. Aminin man po natin o hindi, isa sa mahirap na gawin ay ang magpatawad. Ayon nga po sa maraming tao na nagawa ng kasalanan ng kanilang kapwa, ay hindi nila agad nalilimutan ang ginawa sa kanila ng kanilang mga kapatid. Mayroon kasing mga pagkakataon na ang sugat na dulot ng sama ng loob, bunga ng mga kasalanan, ay nagiging malalim. At kapag ang sugat na ito ay hindi agad naghilom, ay nagdudulot ng ibayong sakit. Kaya naman, nahihirapan ang ilan na magpatawad. Pero sa kabila po nito, ang ating pong banal na kasulatan ay puno ng mga mensahe na nagpapahayag na tayo ay dapat na nagpapatawad sa mga kapatid nating nagkakasala sa atin. Pero bakit kaya ang iba ay napakabigat pa rin ang magpatawad? Ito ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga tao? Paano ba itinuturo ng Biblia ang pagpapatawad? At paano magiging madali para sa atin ang magpatawad sa ating mga kapatid? Bago natin sagutin ang mga katanungang ito, pag-aralan muna natin kung ano ang paalala sa mga lingkod ng Diyos tungkol sa kanilang mga tungkulin bilang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Isa sa pangunahing kautusan sa mga lingkod ng Diyos ay ang mag-ibigan kayo sa isa't isa. Atin nga pong mababasa sa unang Juan, talata 3, Kabanata 3, talata 11.
Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa, magmahalan kayo. Sinasabi nga po nating ang Diyos ay pag-ibig at bilang kanyang mga anak ay hangad niyang makita ang pag-iibigan sa isa't isa sa atin. Ang pag-ibig na ito ay hindi dapat pakunwari, kundi dapat na tunay at wagas na iukol ng bawat isa sa kanyang kapwa, gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Atin din pong mababasa sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 22. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. At ito rin ang ipinangangaral ng ating Apostol Pablo sa unang iglesia sa Corinto. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. At ayon din po sa unang Juan, Kabanata 3, talata 18. Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Malawak ang aspeto ng pag-ibig na iniuutos sa atin ng ating Diyos. Bukod sa Diyos at sa mga kapatid na dapat nating pag-ukulan nito, ang pag-ibig ay hinahanap din pagdating sa pagganap natin sa ating mga tungkulin. At kalakip din ng konsepto nito ay ang kahandaang magpatawad sa ating mga kapatid. Sinabi nga po ng isang sikat na manunulat na si Robert Mueller, "To forgive is the highest and most beautiful form of love. In return, you will receive untold peace and happiness." Sinasabi po ni Robert Mueller na ang pagpapatawad daw ay ang pinakamataas at pinakamagandang uri ng pag-ibig na kaya nating ibigay sa ating mga kapatid, sapagkat alam naman natin na ito ang pinakamahirap gawin. At kapag nagawa natin ito, ay doon natin matatanggap ang hindi natin maipaliwanag na kapayapaan at kaligayahan. Siyempre, masarap nga naman sa pakiramdam na wala kang iniisip na meron kang kagalit o meron kang sama ng loob sa iyong kapatid sa pananampalataya. Bilang pagpapakita ng kagandahang loob at pagiging mahabagin, marapat lamang tayo ay mag-ukol ng pagpapatawad sa ating kapwa. Ayon nga po sa Efeso, sa ating tekstong binasa, Efeso 4, talata 32, "Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo." Ang tanong po ngayon, magagawa ba nating umibig kung hindi natin kaya ang magpatawad? At maipapakita ba natin ang tunay na pagpapatawad kung wala naman tayong pag-ibig? Hindi tayo makaiibig kung hindi tayo marunong magpatawad. Sa espiritual nga pong kalagayan, ang kasabihang iniibig kita, ngunit hindi kita kayang patawarin, o kaya na may pinatatawad kita, subalit hindi kita kayang ibigin, ay isang imposibleng bagay. Ang pag-ibig at pagpapatawad ay dapat laging magkasama. Hindi maaaring taglay ng isa at iwasan naman ang isa. Pero bakit ba natin gagawin ang pagpapatawad? Gagawin natin ito sapagkat una tayong pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanang nagawa sa Kanya at sa ating mga kapatid. Kaya kahit masakit ang nagawa sa atin ng ating kapwa o di kaya ng ating kapatid sa pananampalataya, ay dapat nating pag-aralang tiisin ito. Kalakip ng pag-uukol ng pag-ibig
ay ang pagtanggap sa ating kapwa at sa kapatid at sa ating mga kapatid sa kanilang mga kapintasan, sa kanilang mga kahinaan, at sa kanilang mga pagkukulang sa atin. Sapagkat kung tanggap natin ang kanilang kapintasan, ang kanilang mga pagkukulang, ay mas magiging madali sa atin ang magtiis at magpatawad. Bakit nga ba nagiging mahirap para sa ating mga tao kung minsan ang magpatawad? At kung magpatawad tayo, minsan ay may hinihingi pa tayong mga kondisyon para lamang ibigay ang ating pagpapatawad. Sadyang mayroong mga taong nahihirapan pagdating sa larangan ng pagpapatawad. Lalo pat ang nangingibabaw sa isang tao ay hindi ang pag-ibig, kundi puot o galit sa kanilang mga dibdib. Kapag galit o puot ang siyang nangingibabaw, kahit pa ang ating mga kapatid sa laman ay nagagawa natin ng kasamaan. Katulad na lang po na nangyari sa magkapatid na Jacob at Esau. At kapag puot na ang nasa puso ng tao, pawang kapintasan na lamang ang nakikita natin sa ating kapwa. Napapansin po ba natin ito na kapag tayo po ay galit sa isang tao, ay hindi na natin nakikita ang kanyang mga magagandang nagagawa, kundi puro kapintasan lamang, puro pagkukulang, at masamang gawa ang ating napapansin sa kanya. Hindi na natin napapansin na tayo pala ay ginagawa niya na ng kabutihang loob o ng pabor sa atin. Hindi na natin nakikita ang kabutihan o ang magagandang bagay na maaaring taglay ng ating kapwa sapagkat ang ating mga puso at ang ating mga mata ay natatakluban na ng galit at puot. Ang sinasabi po sa ating banal na kasulatan, kung napopuot tayo sa ating kapatid, ay wala ang pag-ibig sa atin. At sa ganito ay lumalabas na sinungaling tayo, lalo pa kung sinasabi natin, iniibig natin ang Diyos. Atin pong mababasa sa aklat ng unang Juan, Kabanata 4, talata 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Mga magulang ko at mga kapatid, hindi po mahirap ang magpatawad. Kailangan lamang natin na malaman kung paano natin gagawin ito. Ayon nga po kay Dr. Edith Stauffer, it's not hard to forgive. You just need to know how. So ano ba ang itinuturo ng ating banal na kasulatan na paraan upang ang pagpapatawad ay maging madali para sa bawat isa sa atin? Una, utos sa atin ng ating Panginoon ang magpatawad. Kung hindi tayo matututong magpatawad, ay walang dahilan para kamtin din natin ang kapatawaran ng ating Diyos. Ayon nga po sa Mateo, Kabanata 6, talata 14, sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Sa makatwid, mahalagang sangkap para makamit natin ang kapatawaran ng Diyos ay ang matuto tayo na magpatawad naman sa ating mga kapatid na nakagagawa ng kasalanan sa atin. Tandaan natin tayo ay nagsisiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung paano pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, ay dapat din naman na tayo ay matutong magpatawad sa ating mga kapatid. Ang ikalawa,
Ito ang layunin kung bakit tayo tinawag sa Iglesia ng Diyos. Sa makatuwid ay ang umibig sa ating kapwa at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung maglilingkod tayo sa Diyos, dapat ay ginaganap natin ang layunin ng pagkakatawag sa atin at kasama dito ang matuto na magpatawad sa ating mga kapwa. Atin pong mababasa sa unang Pedro, Kabanata 3, talata 8 hanggang 9. Katapus-tapusan, kayong lahat ay mga kakaisang akala, magdadamayan, mag-iibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-aalipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo'y managana ng pagpapala. Ang ikatlo, kailangan mangibabaw sa atin ang pag-ibig at makita sa atin ang liwanag ng katuwiran sa pamamagitan ng mga salita ng ating Diyos. Sa unang Juan, talata 2, kabanata 10 hanggang 11, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napopood sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag na ng kadiliman. Kung sinasabi nating may pag-ibig tayo sa ating mga kapatid, subalit hindi naman tayo marunong magpatawad, tayo po ay nananatili pa rin sa kadiliman na siyang bumubulag sa atin sa pagkakasala. Ang ikaapat po at ang panghuli, ang pagpapatawad ay makatutulong sa ikapagiging dapat natin sa harap ng ating Diyos. Sapagkat kung tunay tayong nakikisa sa kalooban ng Diyos, ay dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba at dapat ding makita sa atin ang mga pusong nakahanda upang magpatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa atin. Kung tunay talaga nagugustuhin natin sumunod sa ating Panginoon, ang mga puso natin ay pupunuin natin ng pag-ibig nang sa gayon ay maging handa ito sa pagpapatawad na katulad ng sa ating Panginoon. Sa katapusan po, mga magulang ko at mga kapatid, hindi ko po sinasabing napakadaling gawin ng pagpapatawad, lalo pat mabigat ang ginawa sa atin ng ating kapatid. Pero sa gabay mula sa ating banal na kasulatan, sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay matututunan natin ito at magkakaroon tayo ng isang pusong marunong magpatawad at laging nakahandang magpatawad sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sanglilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos
upang maging alulod ng kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa ganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat ng daigdig ay maligtas. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Ang Ama'y papurihan at ang Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng tanan sa langitan. Amen. Narito po, Panginoon, ang mga handog ng iyong mga anak mula sa kanilang pagpapagal. Salamat ng marami sa mga taong ito na nagbibigay para po sa gawain ng ating iglesia. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpatnubay. Naway, ang lahat na handog na ito, Panginoon, ay magamit namin sa pagpapalaganap na iyong salita sa iyong banal na ugbasan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siniaalaya lahat ko sa buhay at ibigin kang tunay sa gawa araw-araw. Inialay ko, inialay ko sa'yo ang lahat, O Kristo.
Pagkatapos kong matanggap ang mayaman mong kung sikap ang Dakila mong atas, inialay ko, inialay ko. Sa'yo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na aming niaalay sa iyo ang lahat-lahat ng mayroon kami, kasama ng aming buhay, kasama ng aming pagkatao. Totoo po na ang pag-ibig ang siyang pinakamahalaga at pinakadakila sa lahat. Pero naniniwala din kami, o aming Panginoon, kasama ng pag-ibig ay ang aming pananampalataya na ikaw ang aming Diyos na patuloy na kumakalinga sa kanyang mga anak. Katulad dakilang Diyos ng bawat isa sa amin. Alam po namin, dakilang Diyos, na lahat ng aming gagawin ay aming ipinauubaya sa iyo lamang. Dahil kami po ay gagawa ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan. Sa amin pong panalangin ng pagtatalaga, o aming Panginoon, hindi lamang po ang pagtatalaga ng aming mga sarili ang aming itinatalaga. Tinatalaga din namin, dakilang Diyos, hindi lamang ang gabing ito, lalo tigit ang mga araw at sandali na daraan sa aming mga buhay. Dahil kung wala ka sa aming piling, wala yung pagtatalaga, pag-akap mo, o aming Panginoon, wala po kaming magagawa. Sa mga sandaling ito, aming Panginoon, ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong dambana. Sila, dakilang Diyos, ay tiklop-tuhod na katayong nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na iyong ibinibigay sa kanila. Sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa pagpapagaling sa karamdaman, o aming Panginoon, sa pagpatnubay, sa paglalakbay, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar o sa ibang bansa, o aming Panginoon, anuman ang kadahilanan ng kanilang paglapit, o aming Panginoon. Alam po namin na sa bawat patlang ng aming mga panalangin, sa bawat salita ng aming mga panalangin, doon ka bumubulong, doon ka tumutugon. Kaya naman, dakilang Diyos, walang humpay na pagpapasalamat ang aming ipinaabot sa iyong pakikinig at sa iyong pagtugon. Ganon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Patuloy naming idinadalangin, o aming Panginoon, na sa bawat tahan ng kanilang kinabibilangan, ikaw ang siyang naroroon at ikaw ang siyang patuloy na maghahari. Gayon din, o aming Panginoon, aming idinadalangin yung mga nakikinig sa amin sa labas, yung pong mga nanonood sa amin, o aming Panginoon, sa pamamagitan ng internet. Alam namin, dakilang Diyos, na ikaw ang kanilang kasama at kapiling, o aming Panginoon. Ipadama mo sa kanila, andyan ka para akapin, o aming Panginoon, at kilanlin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa gabi pong ito natatapos ang aming pananambahan. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, dalanginan, o aming Panginoon. Daladala namin yung mensaheng aming narinig. Aming i-share sa aming kasamahan, sa hanap buhay, sa pag-aaral, sa bahay, o aming Panginoon. At alam po namin na papatnubahin niyo po kami sa amin pong pag-uwi.
Sa amin pong pamamahinga sa gabing ito, samahan niyo pa rin kami, o aming Panginoon. At sa kinabukasan, magising kami na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy dakilang Diyos na makapag-aral ang aming mga maliliit na mga bata at kabataan at makapaghanap buhay ang aming mga magulang. Maraming salamat, o aming Panginoon, aming pong pinagtitibay, lalo tigit sa gabing ito, na ang Biblia, ang banal na kasulatan, ang bukas na aklat, ang siyang tunay na magpapahayag na ikaw, ang aming Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, taglayin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, na ipapahayag ng inyong abang lingkod, unang-una na'y sa inyong mga anak na tiklop tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.